Naranasan nyo na po ba ang ma-scam? Ang hirap po pag naluloko tayo. Lalo na po kung ma-involve ng pera. At yan po ang nangyari kamakailan lang sa anak po ng aking kaibigan. Sobrang awa ko po sa itinuturing ko pong pamangkin. Dahil sobrang tagal niya pong pinag-ipunan ang pera na yun para lang may pambili po ng cellphone. Nagagamitin niya po sanang pang online. Kapag kailangan po kasi nilang mag-online, wala po siyang magamit na maayos na cellphone. Kaya pumunta po siya sa marketplace at doon po siya tumingin ng bibilhin niyang cellphone. At sa kasamaang palad po ay scammer po ang nakausap niya. Bali, ganito po ang nangyari. Meron pong nag-post sa marketplace na totoong nagbebenta ng cellphone. At kinontak po siya ni scammer at sinabihan po yata siya na siya na lang ang bibili nung cellphone na pinos ng totoo. At wala na nga daw pong tawad-tawad doon sa presyong ibinigay ni totoong seller. At pagkatapos po nilang mag-usap, ay ipinos po pala ni scammer yung cellphone na nagustuhan po ng anak ng kaibigan ko. E di kinontak niya po yung nag-post ng cellphone na yon. Sino po bang mag-aakala na scammer po pala yung kausap niya? E di, ayun nga po, nagkasundo po sila at magkikita po sila sa isang mall na malapit lang dito sa amin. Sinabihan po siya nung kausap niya na pagbibilhan niya dapat ng cellphone, na picturean niya po ang paligid, picturean niya po ang sarili niya para malaman po kung anong itsura niya, kung anong kulay ng damit niya, para mas madali po ang pagkikita nila. At dahil nga po bata pa ang anak ng kaibigan ko, syempre po hindi naman po niya naiisip na scammer ang kausap niya. Paniwalang-paniwala po siya na totoo pong tao. Totoong tao naman po. Tao naman po talaga. Ang ibig ko po sabihin, totoo po yung kausap niya na hindi po niya naisip na pwedeng manluloko yung kausap niya. At ganun nga po ang nangyari. Ipinadala niya po yung mga picture doon sa pagbibilhan niya dapat ng cellphone. At ang ginawa naman po nitong scammer ay yung pong totoong may-ari ay pinapunta niya rin doon sa mall. Pinagpicture niya rin po katulad po ng unang iniutos niya doon sa anak ng kaibigan ko. At para daw po madali ang pagkikita nila kuno. Hindi ganun nga po nangyari. Sa hinaga po ng dalawang tao, nung totoo pong nagbebenta at nung bibili, ay hindi po nila naisip na may nanluloko po pala sa kanila. At pagdating po ng totoong nagbebenta doon sa mall, edi nakita niya po kaagad yung anak ng kaibigan ko. Kasi nga po, dahil po dun sa mga picture na ipinadala rin sa kanya ng scammer, na hindi rin po niya naisip na scammer nga yun. Kaya madali po silang nagkita ng anak po ng kaibigan ko, dahil nga po dun sa mga picture na ipinadala sa kanila nung scammer. At sinabihan po nung scammer, nung kunwari pong nagbebenta,
yung anak po ng kaibigan ko, na pag nakuha niya po yung cellphone, ay wag na daw pong kausapin yung nagdala, dahil ang pakilala niya po sa anak ng kaibigan ko ay driver niya lang daw po. Ayun, o diba, may pa-driver pa siyang nalalaman. At kesyo daw po hindi na siya makakarating dahil nga daw po biglaang may ginawa siya or kung ano man ang dahilan niya, basta hindi daw po siya makakarating. Kaya ang pinapunta niya na lang daw po ay yung kanilang driver. Wow, sana all may driver, kaya lang wala naman kami sasakyan, kaya paano kami magkakaroon ng driver? Ayan, edi ayun nga po ang nangyari. Ang sabi naman po ni scammer na kunwaring nagbebenta doon sa totoong nagbebenta, ay ang kukuha daw po nung cellphone ay pamangkin niya ko, no? O diba, bigla siya nagkaroon ng pamangkin. Kaya ayun po, pag nang nagkita na po silang dalawa, edi sinabihan po ng totoong nagbebenta na eto na po yung cellphone na na bibilhin nyo. Hindi na po sila nag-urirat sa isa't isa na kunwari ganito, ay kuya, kayo po ba yung drive na magdadala sa akin ng cellphone? Ganyan. Wala po silang ganon. At niwala rin pong usisa yung totoong nagbebenta doon sa hindi rin po siya nagtanong doon sa kukuha ng cellphone na kung kayo po ba yung pamangkin ng bibili, ganyan. Wala po silang ganon dahil napakagaling po nung scammer, napakagaling po ng taong nanloko sa kanila. Pinaikot po silang dalawa at ang galing po niyang ang galing po ng mga pananalita niya. Siguro po sanay na po talaga yung sanay na po talaga siyang manloko. Kaya ganun po ang nangyari. Nung binigay po nung totoong nagbebenta yung cellphone doon sa pagkakaakala po niya na pamangkin po nung totoong bibili daw ko, no, pagkabigay niya po, umalis na po yung bali chinik lang po ng anak ng kaibigan ko yung cellphone. At nung okay naman po, nag-send na po siya ng pera na hindi niya man lang po tinanong yung nagdala sa kanya kung siya po ba talaga ay driver noong bibilhan niya ng cellphone o kung ano pa man. Kasi dapat po talaga mapag-usisa tayo, dahil minsan po kapag hindi tayo naging mapag-usisa o mapanuri, mapagtanong, minsan po talaga inaluloko tayo. At ang pagkakamali po ng dalawa, yung totoong may nagbebenta at yung totoong bibili rin, ay hindi po sila nakipag-video call dun sa mga taong kausap nila. Bali nagtiwala lang po sila sa pakikipag-usap sa chat. Kaya ayun po, bali inutusan po sila parehas kung anong dapat nilang gawin. Pinaikot po sila, kumbaga. Kaya pagdating po doon, wala po silang tanong-tanong, basta bigay yung cellphone doon sa dahil nga pinadalan po sila ng mga picture na ganito itsura nung kukuha, ganito itsura nung magdadala, ganun. Kaya nung pag-alis po ng anak ng kaibigan ko, inawat po siya noong totoong nagbebenta. Sinabihan po siya na, ay ate, bakit aalis ka na, hindi ka pa nagbabayad? Po, sabing ganun naman nung anak ng kaibigan ko. Nagbayad na po ako, nagpadala na po ako ng 14K. Sabi nung paano po kayong magbabayad, wala pa naman po kayong inaabot sa akin. Sabi nung nagbayad daw po siya sa GCash. Paano po mangyayari yun? Hindi ko naman po pinadala sa inyo. Hindi ko naman po binibigay sa inyo yung GCash ko. Kaya ayun po, bigla po nilang na iba po pala ang taong mga kausap nila.
Pero iisa lang po ang taong kausap nila na pinaikot lang po sila. Kaya nanlumo po talaga yung anak ng kaibigan ko. Umiyak po siya dahil nga po ang laki po ng perang nawala sa kanya, 14,000. Sa isang saglit lang po, nawala po ng gano'n na hindi naman po pala niya totoong nabayaran yung cellphone dahil iba po pala talaga ang may-ari ng cellphone. Kaya ang maipapayo ko po sa lahat ay sana po ay kung may kausap po tayong mga ganyan, makipag-video call na lang po kayo. At kung maaari po i-record ninyo. Kapag hindi po pumayag makipag-video call, magduda na po kayo. Yun lang po at sana po ay mag-iingat kayo palagi. Mag-iingat po tayo palagi sa ating mga transaksyon. Lalo na po at hindi naman po natin kilala yung tao. Minsan nga po, kahit kakilala natin o kamag-anak natin, minsan po niloloko pa tayo eh. Siguro naman po, maraming nakakaranas ng ganyan. Dahil ako rin po ay nakaranas ng mga panluloko na ganyan.